So yan, ATS or Automatic Transfer Switch. Ito yung ating i-demo ngayon. Yan. Ano ba yung transfer nito? Ano yung pinaka-purpose? So yan, meron tayo ditong dalawang circuit breaker. Yan po ang magiging simulation natin para sa ating normal power supply at saka sa ating emergency power supply. So pwedeng gamitin natin for emergency yung halimbawa mga solar panels or yung mga generator nyo or genset. So ngayon ang pinaka-function nito, once na mawala yung ating normal power supply, so without human interruption o direkta na, automatic na siyang magta-transfer. So maliit lang yung kanyang delay, kumbaga. So split milliseconds lang, napakabilis po. Once merong change of power, yan, ganun po kabilis yung kanyang change ng contact ng ating ATS or Automatic Transfer Switch. Basta yung ating backup power dito ay ready. So ngayon kung hindi ready yung ating backup power, halimbawa na-off natin yan. So meaning wala tayong backup power. So pag walang backup power, ito, yan. So hindi siya gagana. So gagana lang siya kapag ready na yung ating backup power. Halimbawa is yung generator nyo, yung inyong backup power. So siyempre, meron pang delay ang ating mga generator kasi ma-maximize pa niya yung kanyang revolution para maabot niya yung kanyang rated power o kanyang rated voltage. So mga about 10 to 15 seconds, pinakamabilis, ganyan. Saka pa yan magre-rated at once na okay na yung ating halimbawa generator at meron na siyang supply dito, saka pa yan mag-change automatically yung ating ATS. Yan. At pagka halimbawa bumalik na sa normal yung ating power supply, even though meron pa rin tayong backup power dito na gumagana, yung priority niya is yung ating normal power o yung power ng ating provider. So halimbawa biglang bumalik yung halimbawa Meralco, ganun. So kahit meron tayong standby na emergency power dito, since naka-priority siya sa normal power, yan, automatic siya na mag-change at gagamitin niya yung ating normal power. At doon, yung ating load dito ay continuous lang din. So nakaparallel lang yung ating linya dyan. Yan. So line 1 to line 1 at saka tong second terminal dito naman sa second, nakaparallel lang siya para sa ating continuous load. Tapos dito, meron din siyang mga indicator. So yan, ito yung kanyang indicator. Yan, meron naman diyang terminal dyan para sa kanyang normal at saka emergency power indicator. Yan, magkatabi lang sila. So madali lang yang i-connect. Depende po sa anong ilalagay nyo dyan na indicator. Tapos syempre dito meron tayong yan, common power supply. So pag in-off natin to, yan, mag-change siya. Tapos mawawala din yung kanyang indicator, lead indicator dito na common power supply o kanyang normal power supply. Tapos dito meron tayong backup power supply kasi meron tayong supply for backup. Tapos backup closing indicator, meaning nag-close yung ating backup power dito sa ating transfer switch. Ngayon pag i-off natin to, emergency natin, yan, so wala rin siyang mga indicator na kasi nga wala tayong power supply sa ating ATS. Ngayon, yan, hindi rin siya nag-change ng direction since last na position niya sa ating backup o emergency power. Once bumalik yung ating normal power dito, yan, automatic din siyang mag-change. Tapos babalik din yung kanyang mga indicator dito, yung common power indicator, pati yung kanyang common closing indicator. Yan. So since naka-normal tayo ngayon, yan. So normal yung ating switching sa ating ATS, naka-priority siya sa normal power. So dito wala rin siyang lead indicator dito. Yan. Kasi nga wala tayong backup power diyan. Pero once available siya, ganyan. So babalik din yung kanyang LED indicator. Pero syempre, priority yung ating normal power kaya hindi mag-change yung ating
ATS. Ito rin pala yung kanyang specification dito. Yan, ito yung kanyang GCDQCN. Yan, tawag dito is double power auto transfer switch. So, ito pala yung model niya, GCQ2. Yan, 63 by 2, meaning meron siyang rated current na 63 amperes. So, pwede to sa mga 63 amperes yung ating maximum na gamit, or yung size of wire na number 6 or 14 mm squared. So, rated voltage niya 50 to 60 Hz, 230 volts. So, pasok na pasok siya sa ating nominal voltage dito sa Pilipinas. So, itong indicator na pala dito ay, yan, nahugot din siya. Yan. Pero lang siyang slot socket dito. Yan. Pwede nyo hugutin. Halimbawa, nag-wiring kayo. Tsaka, ibabalik nyo lang yan dito sa kanyang slot. Make sure lang na hindi siya naglo-loss contact. Pero ito ay additional features lang naman niya to. Pwede nyong lagyan, pwede ring hindi. At least meron naman din dito sa kanyang pinaka ATS. Ito ay additional features lang. Halimbawa, meron kayong enclosure dyan o panel board. So ito yung ilalagay nyo, yung pinaka indicator na additional dito sa labas, para malaman nyo kung merong available na normal power ba yan or backup power. Tapos syempre yung ating wiring dyan ay ano lang naman yan, line 1 to line 1 dito, tapos line 2 to line 2 or neutral. Yan, kung line to neutral kayo, so sundan nyo lang yan. Ganon din dito. So pinarali lang natin dito since common naman yung ating load. Isa lang naman yung purpose, para mag-automatic transfer yung ating normal at saka backup power. So pwede yang i-parallel. Yan, merong indicator dito. So sundan nyo lang din. Ito, number 2 nilagay dito. So number 2 at saka number 2 rin dito. At saka yung N terminal papunta din dito sa N terminal ng ating emergency power. Tapos yan, ito na yung ating mga load. Pwede tayo mag-additional dito. Siyempre ng circuit breaker, depende po kung halimbawa mga panel boards na yung ilalagay nyo dito. Since 63 amps to, so meron talaga tong main at saka mga branches kung itutodo nyo. Depende po sa inyong setup. So yan po, kung meron po kayong katanungan at mga clarification, paki-comment lang po sa ating comment section at paki-follow or like, share and subscribe po sa ating munting channel. Yan. So ganito lang po kadali yung isang ATS. So very convenient po. Maraming salamat po. Itong po ang local electrician.